So yan mga ka-Farm D, ngayon naman po ay tatanim na nga po natin itong mga lansones, ano. Yan. So yung ginagawa po natin sa pagtatanim po ng lansones mga ka-Farm D ay lalagyan po natin yan ng palaman na urea po sa ilalim. At minsan hinahaluan din po natin ng iba't ibang mga organikong pataba. Napakahalaga po kasi once na magta-transplant po tayo ng mga pananim, kagaya po nitong mga fruit bearing trees, no, dahil yan po ay lang po siya, nakalagay po sa mga seedling bag, no, dahil naka-confine lang po siya doon. Syempre yung mga ugat po niyan ay dikit-dikit na po, so nangangailangan po siya ng agad makakuha po ng nutrisyon sa ating lupa, at kapag nailipat po natin yan ay agad pong mag-i-spread out yung mga ugat po niyan, kaya napakahalaga na meron po siya agad ma-absorb na nutrisyon. At bilang pasimula po, ang nilalagay po natin dyan ay urea dahil loaded po yan ng nitrogen. So makakatulong po yan para mas dumami, mas gumanda yung mga ugat, at mas gumarbo, no po, mas dumami yung mga sanga, at mas gumanda po yung ating pong mga tanim na seedling o yung mga bagong tanim pa lang po sa kabuuan po nito. So yan na po yung ating pong nataniman. Nasa ano po itong ating naitanim, nasa 50 na puno po ng lansones dito po sa bundok. At sa ibang araw naman po ay maghuhukay naman tayo at magtatanim naman ng rambutan. So yan po yung ating mga lansones. Maganda lang po sa lansones mga ka-Farm D kumpara po sa ibang mga fruit bearing trees. Ang lansones po ay talagang mahal. Talagang mahal po ang bentahan po dyan. Hindi po yan kagaya nung halimbawa yung rambutan. Yung rambutan kapag kayan po ay pasimula pa lang naghihinugan yung mga bunga, medyo mataas pa ang presyo niyan, ano. Pero pag po yan ay nasa kasagsagan ng pamumunga, sobrang bagsak po ang presyo po ng rambutan, no. At ganun din kapag ka po patapos na po yung kanyang pamumunga, patapos na ng panahon, doon medyo nagmamahal po ng konti. Pero bihira na po yon. Usually talagang bumabagsak po ang presyo ng rambutan, at ganun din po yung ibang mga prutas. At isa nga po sa pinakamaganda talaga ang presyo at maganda rin pong itanim na prutas, mga namumunga po, ano, ay ito pong lansones. So ito pong tinanim po natin, yan po ay mga duko po yan, ano, duko at saka longkong na variety po, ano. Kumpara po dun sa mga native o dun sa mga Tagalog na lansones na matataas po ang puno, ito naman po ay ano siya, kumbaga madami siyang sanga, paano siya, kumbaga hindi siya gaya nung mahaba na straight, no, ano siya, tag doon, palago yung kanyang mga puno, yung kanyang mga sanga mga ka-Farm D, no. Kaya nagbubunga na siya ng madami at hindi pa siya ganun kaagad tumataas. Yun po ang kagandahan po sa longkong at saka po dito sa variety ng longkong at saka po ng duko na lansones. So yan mga ka-Farm D, no. So mag-update po kami habang lumalaki po itong ating mga lansones po dito sa farm. So ganyan pa lang po siya kaliit. Nasa almost 1.5 feet or mga 2 feet lang po yung kanyang taas. Pero good na po yan mga ka-Farm D, no. Lalo na suportahan po natin ng abono po sa ilalim. Inaasahan natin after mga ilang linggo ay agad pong gaganda po at lalago po yan pong ating mga tanim.